Legit na Katden followers and Katden lovers. Abay handler ni Miss Catherine Bernardo, pinasinungalingan ang inilabas na balita ni OG Diaz. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na lagi pong nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, bago tayo magpatuloy, congratulate muna natin si Miss Catherine Bernardo dahil pinarangalan siya as one of the People Asia recognized Catherine Bernardo as the box office queen of her generation. A way of celebrating her unmatched success not only with back-to-back phenomenal box office star award but also 2 box office queen. Biruin po ninyo, no? Ilang beses na kasi, kung susuriin kasi natin yung history, talagang masasabi natin si Catherine talaga ang box office queen of her generation dahil halos lahat po ng mga ginanapan niya sa movie talagang umaarangkada. Grabe po yung pagsuporta binibigay sa kanya ng maraming mga netizen kahit pa nitong mga nakarang araw. So ito, panoorin muna natin to. Pwede ito ni Catherine o ni DJ o ng mga nakakita o mga kasama nila. Ayun, yun nga ang chika sa akin. Nakita ang dalawa. Si Catherine at si Daniel sa backstage dressing room. Akala ko sa mata. Hindi, ay di ba may dressing room sarili si Catherine? Oo. Bigla raw may dalang flowers itong si DJ. Pumatok sa dressing room, pinapasok, naglabasan ng glam team ni Catherine. At hinayaan ng dalawa na makapag-usap. Yun lang naman yung nakarating sa akin. Ikinagulat at ikinagulantang ng ilang mga netizen ang mga naglabasang statement ni Mr. OG Diaz sa kanyang Showbiz Now na kasama si Mama Loy at si Marena. Kung saan sinabi niya nga dito na base sa kanyang source ay meron daw po di umanong nakapagsabi sa kanya na nagkita raw or pumasok itong si Mr. Daniel Padilla sa dressing room nitong si Mr. or si Miss Catherine Bernardo. So dahil po dito ay naglabasa ng ilan sa mga bashers at supporters, no? Merong mga naniniwala at meron din namang hindi naniniwala. So sinabi ni Mr. OG Diaz na sinamantala ni Mr. Daniel Padilla ang pagkakataon na makita at makausap muli itong si Miss Catherine Bernardo even without the permission of her mom, Mama Min. At sinabi nga nito may dalang bulaklak at lumabas ang mga glam team nito at hinayaan nga daw di umano na makapag-usap itong si Daniel at itong si Miss Catherine Bernardo. So yan ang ilan sa mga kumakalat na news. Pero base naman po dito po sa video na to, panoorin natin. Oo, pero nandun si DJ, si Daniel Padilla. May picture nga sila dyan, ayan ni Vice Ganda while rehearsing. Akala ko may picture sila ni Catherine Bernardo. Wala, para yatang tinraffic talaga ng bongga. Talaga? Oo, talagang hindi sila pinagtabi sa stage man ito o sa production number, wala silang ganon. Solo talaga si Catherine. So hindi sila If you're going back dun sa video ni Mr. OG Diaz, bago niya pa po sabihin yung kanyang mga statement na pumasok nga si Daniel Padilla sa dressing room ni Catherine, sinabi niya dito na parang tinraffic daw di umano ng ABS-CBN itong si Catherine at si Mr. Daniel Padilla na wag magkita. So which means talagang bantay sarado pala. So kaya pala meron tayong mga video na nakita sa si Catherine ay may kasamang isang babae na medyo boyish ang itsura niya. At the same time, inaalalayan si Miss Kat hanggang sa makarating siya doon po sa place kung saan dapat siya mag-standby. Kung tinatraffic po yan ng ABS-CBN pero itong si Mr. Daniel Padilla ay ginate crush si Miss Catherine, hindi lang pala si Mama Min ang kanyang binaliwala but pati na rin ang utos ng ABS. And dahil po dito naganap tayo ng ilang mga source kung totoo ba talaga yung mga balitang ito at base po sa X, fake news daw di umano ang lahat ng ito at galing pa po mismo ito sa legitimate source from one of the handlers. Wala daw di umanong katotohanan na si Daniel Padilla ay nag-gate crash dito po sa dressing room ni Miss Catherine at wala rin pong katotohanan na nag-usap po sila at pinalabas ang glam team. Wala daw pong ganong nangyari.
So which means, hindi po totoo ang ilan sa mga source at ilan sa mga binalita nitong si Mr. OG Diaz patungkol sa isyong ito. So wala po pala talagang dapat ipag-alala ang Katden. Kaya naman pala, nung huling pagkikita ni Kathryn at ni Alden Richards, same pa rin, parang walang pinagbago. Kung paano po sila kaklingi. Hindi na sila nagpo-promote nun ha. Ano na po yung Thanksgiving party po nila. But still nakita natin na talagang super close at super clingy pa rin nila sa isa't isa. So at least diba naliwanagan na po tayong lahat. And for that, mag-react tayo sa ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol sa ating latest update. So nahin natin si Ev1 Mordeno. Sabi niya hello na goodbye na nga si Ethan and Joy dahil 1 month na ang HLA at siningil ni MJ doon sa mga tanong niya. Noon wala pa rin sagot si Alden at higit sa lahat sabi ni Kathryn magkikita pa rin naman daw sila dahil friends daw naman daw sila lahat ng kasama sa movie. So walang relasyon. So ito po yung sinasabi niya no. So sinabi ni Miss Kathryn Bernardo dito, ang pinaka best hope that we can hold on to is that hindi po doon natatapos yung kanilang friendship. Hindi po doon natatapos kung ano man yung relasyon na nasimulan po nila. Hindi naman po sinabi ni Miss Kathryn na wala silang relasyon. Ang pagiging magkaibigan po ay masasabing relasyon kasi baka mami iniisip niya relationship agad, intimate relationship agad eh. Alam naman natin na nagsastart ang lahat ng bagay sa pagkakaibigan. Sabi ni Miss Elena Galgo, Miss Dars, tingin mo yung dalawa na mamaga ang mata ng dalawa. Kaya hayaan na lang natin na magpahinga ang dalawa at wag na tayo masyadong malungkot kasi nandyan pa rin ang friendship nilang dalawa at nakapaghintay nga si Alden ng 5 years at ngayon pa nawala ng sagabal kay Alden. At tungkol sa sinasabi na iba na pumayag sa politics, mali. Maigi ang makita ng government natin kung anong hirap ng mga OFW sa ibang bansa. Kaya tignan si First Lady na paiyak tuloy sa HLA. True, napaiyak po si First Lady na agad niyang hinanap yung kanyang may asawa na si BBM kasi sinabi niya nga na parang she realized na ang pinaka home niya is yung kanyang family, yung kanyang asawa. Sabi ni Mr. Joel Lopez, paano kaya kung makipagbalikan si Kat kay Summer? Ano kaya mararamdaman ng mga Katden fans? Panigurado parami masasaktan at madidismaya kasi tapos na yung HLA promotion. Nagpaparamdam na naman si Summer. Baka mabola na naman si Kat. Kawawa naman si Alden. Umaasa sa wala. Pag nangyari yun, isa ako sa mawawala na ng gana. Dahil ito lang ang tandem na nagustuhan ko. Very true. Kahit ako po, kahit sino naman talaga mawawala ng gana kapag ganun. Kasi sa dami ng mga sinabi ni Miss Kathryn Bernardo sa kanyang mga interview. Pero dito pa lang po sa mga balitang inilabas natin ngayon, makapagpapatunay talagang walang ganong pangyayari. Sabi ni Miss Cherry Kataoka, hello Ma'am Dareds, matagal na po akong subscriber. Di lang ako nagko-comment pero lagi ako nanonood sa inyo. Di ko lang mapigilan ngayon na mag-comment na makita ko si Lisa Bangag. Namumulito ko na naman. Gusto lang niyan gamitin yung dalawahin Alden at Kat kasi nga sikat na sikat yung dalawa. Sana wag sila magpagamit. Sana mag-isipan muna nila yung bansa natin kung ano bang makabubuti. Ayan. Ito naman yung kanyang komento, no? Actually po, pinaliwanag naman ni Miss Kathryn Bernardo and Alden Richards kung ba't nandun po si Lisa. At the same time, na-appreciate po nila si Lisa not being a politician or not being a First Lady, but na-appreciate po nila na binigyan ng oras ni First Lady Lisa yung kanilang movie, 'di ba? Sa dami po ng kanyang ginagawa, naisingit niya pong makapanood ng Hello Love Again. So, hindi naman yun para mamulitika sila or magpalakas sila sa publiko. Kasi, syempre, alam naman natin na matatalino ng mga botante ngayon. At kaya nga po, inihiwalay ang showbiz sa politics kasi magkaiba sila. So, sabi ni Ma'am Herminia Mangilan, kahit sinong love team dyan, hindi kayang habulin ang record ng Katden. Pustahan naman tayo. Si Nash siguro at ang asawa niya baka pwede pa, pero mahihirapan talaga sila. Very true. Sino pong Nash? So,
Sa ngayon po kasi, according po sa news, is tumungtong na po ng 2 bilyon ang kinita po ng HLA. So, medyo mahihirapan po talaga ang makaka-hit neto pong nasabing movie na to, no? Dahil grabe po yung kinita na yan, 2 billion. Kaya nga kinilala siya kahit sa ibang bansa eh. Sabi ni Ma'am Sinaida Francisco, naku Catherine, swerte ka kay Alden. Napakabait na magalang, full package na si Alden. Dimples lang ulam na. Hehe, God bless Ma'am Darreds. Ayan, salamat Ma'am Shi sa inyo pong komento ha. Maraming salamat po. And of course, another comments coming from Miss Alexander Parahinog. Ito lang masasabi ko sa katulad kong solid cut din. Kung solid cut din kayo, magkaisa tayo manindigan, tayo na wag tayo magpapadala sa mga naninira sa cut din. Ginagawa lang naman nila yan para panoorin ang movie na ginagawa ni Daniel. Kaya ang masasabi ko lang sa mga cut din fans, hindi tayo bubuo para maniwala sa paninira nila sa cut din. Solid tayo mga cut din fans. Kaya hindi tayo magpapadala sa mga naninira sa cut din natin. Forever cut din tayo. Tama naman, diba? If you are really a legit at talagang cut din talaga ang puso ninyo, hindi kayo magpapadala sa mga fake news. Hindi kayo magpapadala sa mga sinasabi ng ilan kasi much better na doon tayo sa nakakakita tayo ng ebidensya. Katulad po ng mga pagpunta ni Mr. Alden Richards sa birthday ni Catherine. Kung hindi special si Catherine sa buhay niya, bakit po siya mag-e-effort at may sisingit niya sa schedule niya yung pag-surprise kay Kat, diba? Isang sabi lang po ni Miss Catherine na pumunta siya ay walang kaabog-abog. Clear niya yung schedule niya during that time. Sumakay ng isang private plane para lang makarating dun sa lugar kung saan nasan si Catherine. And sabi ni Orjana Daud, for me, showbiz is not part of politics kasi malaking nabigay ng tax sa bansa ang kanilang pelikula. So they so much proud of Philippines movie industry. Appreciation from government officials. Yes. Ito po yung sinasabi ko, wag po natin masyadong isipin na parang diba, na ganun nga, na parang sinasabi nila na magagamit lang daw, gano'n. Sabi ni Ma'am Herminia, kahit anong gawin nila, hindi nila mapapantay ng cut din ang movie ng Hello Love Again. And sabi ni MMK, Alden forever, heart. O, umuulan ng heart. Yes, true naman po yan. Makikita naman natin sa mga records. And of course, sabi ni Ma'am si Geraldine Pavilian, sabay nating ipagdasal ang cut din na sila ang magkatuluyan dahil deserve nila yan. Dahil litang may gusto na siya kasi kay Kat, sana bilisan ni Tisoy ang panliligaw, Kat din lang ang malakas. And Miss Jenny Pansacola, kahit ano pa sabihin ng ibang tao kay Kat at Alden, basta ako, Kat din forever. True. O, wala na tayong magagawa doon. Yun yung talagang kahit ano pang sabihin ng marami, no? Walang makakapantay at hindi magbabago yung isip. Hindi parang aalon yung ating pong pagtitiwala doon sa dalawa. Sabi ni Miss Eden Lara, pag sila nagkatuloy na maging mag-asawa, swerte ni Kat kay Adan kasi ulirang anak kaya magiging mabuting asawa yan. Si Tisoy at ama ng kanilang mga anak. Gano'n naman po yung kanyang komento. Just very true kasi family man kasi to si Mr. Alden eh. Biruin po ninyo, from the start, nang pumasok siya sa showbiz, wala po siyang ibang gusto kundi maiahon yung kanyang pamilya sa hirap. And tinupad niya po lahat yun. Nakita natin talaga na naganap naman po yung kanyang hangarin na talagang pinagbuti niya, 'di ba? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!